Mas malaki ang kinita ng 2010 Metro Manila Film Festival kumpara nung 2009. At ang isa sa mga dahilan, hindi raw na-pirate ang mga pelikulang kalahok sa MMFF. Yan ang exclusive chika ni Lars Santiago. Nakaka-relax na kahit papano si Optical Media Board Chairman Ronnie Ricketts ngayong natapos ang Metro Manila Film Festival na walang napirata isa man sa mga pelikulang kasali. Kagabi, pinanood niya ang ilang kasamahan sa industriya na nag-perform para sa anibersaryo ng isang clothing brand. Naroon si Party Pilipinas host Rico Robles at nagtanghal din sina Randy Santiago at twin star Derek Monasterio. Umabot ng 530 million pesos ang kabuoang kita ng 2010 Metro Manila Film Festival. Mataas ng 21% sa 437 million pesos na kinita ng MMFF noong 2009. Isa sa tinitingnang dahilan ay ang hindi pagkakapirata ng isa man sa mga pelikulang kalahok. Actually, may showing pa rin, Kuya Lars. So, we're on our third week. So, very vigilant pa rin kami. Minomonitor pa natin yung movement. So far, wala pa talagang lumalabas. Ayon kay Ricketts, naging mahigpit ang kanilang pagbabantay sa tulong na rin ng iba pang sektor at ng kanilang mga asset. Minsan may mga balita kami nandun daw sa Cebu, nandito sa Bicol, takbo yung tropa doon, may pinapadala akong tropa. So talagang walang pahinga walang holiday. So until now, umiikot pa rin kami, nakikibalita kami kung meron o wala. Ngayong 2011, hindi lang daw mga raid sa mga pagawaan at tindahan ng pirated CDs at DVDs ang kanilang gagawin. Pati mamimili ay gusto raw nilang isama sa kanilang kampanya para wag bumili ng mga pirated. Wala nang bibili. Mamamatay naturally yung mga pirata natin, yung mga nagbebenta. So what we're doing is going around campuses, going around provinces to tell the people na sana wag din ang tangkilikin yung mga ganong klase mga pelikula. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute short film na dinirect ng isang GMA correspondent, wagi sa New York International Independent Film and Video Festival. Tutukan yan. Mel? Salamat, Pia. Dumami ang bilang ng mga Pinoy na nakaranas ng gutom nitong huling bahagi ng taong 2010. Base po yan sa resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Nanindigan naman ng gobyerno na nakalatag na daw ang mga programa na tutugon sa gutom. Pero ang tanong ng mga kumakalaman yan, kailan daw ba kaya ito mararamdaman? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung dati 3 beses sa isang araw kumain ang pamilya ni Mang Lucio, ngayon 2 beses na lang. Nasanay na raw ang kanyang 3 anak na umiinom na lang ng kape sa umaga para makatipid. May paksiw, yan ito. Ito, diretso hapunan na yan, paksiw. Yan. Ayan na. Oh, yan. Hapunan na yan namin. Tapos may tirang pork. Oh, yun. Sa anak ko, kasi nanak ko, di man kumakain ng isda, ito lang sa kanya. Hindi nag-iisa si Mang Lucio. Sa pinakahuling survey ng SWS, 18.1% ang nagsabing nakaranas sila ng gutom dahil walang makain. Katumbas siya ng mahigit 3.4 milyon na pamilya. Noong September 2010, 15.9% lang ang nagsabing nakaranas sila ng gutom. Katumbas ng 3 milyong pamilya. Nadagdagan ang bilang ng mga nakaranas na moderate hunger o yung naggutom ng isang beses o ilang beses sa loob ng 3 buwan. Habang pareho pa rin ang bilang ng nakaranas ng severe hunger o matinding gutom. Ginawa ang survey noong November 27 hanggang 30 ng nakaraang taon. Si DSWD Secretary Dinky Soliman naniniwalang nakaapekto sa resulta ng survey ang nooy papalapit pa lamang na Pasko. Pasko, kitang-kita mo yung may kakayahan na bumili ng maraming pagkain at ikaw na walang kakayahang bumili, mas ramdam mo syempre ang gutom at pagkakaiba ng estado mo sa buhay. Para maibsan ang paghihirap ng maraming Pilipino, ilang programa ang inilatag ng gobyerno. Kabilang na dito ang mas pinalawak na conditional cash transfer at ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga nangangailangan. Pero nais kong liwanagin na hindi yan ang solusyon lamang. Kasi ang 1,400, alam naman nating lahat, hindi makakasustento sa pamilya na 5 o 6 ang anak. Tanong ni Mang Lucio, maambunan naman kaya sila ng grasyang ito? Matagal na yan, ma'am. Wala naman kami dito na anuhan yan. Wala kami nararamdaman yan dito. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.
Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong gabi, ipapakilala namin sa inyo ang mga kababayan natin na naninirahan dun sa napakataas na mga kabundukan ng Cordillera. Ang tawag po sa kanila ay mga Peacock of the North. Alamin natin kung bakit. Sa mga kabundukan ng Cordillera nakatira ang mga katutubong Kalinga. Sa lamig ng klima, tamang-tamang pamawi ng ginaw ang isang tasa ng bagong lagang kape. Kape na mayabong na pinatutubo sa buong paligid. Sa mga pinatuyong bunga nito, umaasa ng ikinabubuhay si Mang Alex. Binibilad hanggang matuyo. At kung kailangan na may pera, iibenta doon. Subalit ang inaasahang kabuhayan, sinalanta ng bagyong Juan. Buti na lang at may naisalba pa siyang palay na naiimbak sa agamang. Ipinagmamalaki rin ng mga Kalinga ang makulay nilang kultura. In the Cordilleras, Kalinga is known to be the richest in terms of culture. In the performing arts, Kalinga have the most varied in terms of musical instruments, the dances, and the music. Matanda man o bata, mahusay sumayaw. Culture comes from the heart. There is no particular way of dancing. There is no particular way of singing. Ginagamit din nila ang pagtatanghal para ipahayag ang mga hinaing. Ayon sa kanta, nais nila na magkaroon ng permanent teacher sa mga paaralan. At bilang gantimpala sa pagmamalasakit ng mga bata sa pag-aaral, handog namin munting regalo. Singkulay rin ang kultura ng mga Kalinga ang mga suot nilang bonggor. Bawat piraso may katumbas na presyo. Ang mga 5 carabaos daw po. Sometimes it's a sign of status. Only the rich and have that kind of beads. Yung original na, I think it came from the barter trade. Busog na busog ang paningin at tainga namin sa yaman ng kultura ng ating mga katutubong Kalinga. Bukas po matutunghayan ninyo ang panganib na sinusuong ng ating mga katutubong Kalinga sa tuwing tatawid sila sa rumaragasang agos ng Chico River. Ganun din ang pagpapahalaga nila sa ating munting handog. Samantala sa mga nais mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Up next, labang Manny Pacquiao at Shane Mosley, may kontrata na! Bagong kasala si Regine Velasquez, kamusta kaya ang pagbabalik trabaho? At mga kapusong sina Ding Dong Dantes at Mike Enriquez, kabilang sa mga itinanghal na People of the Year. Huwag bibitiw dito sa 24 Oras.